Alam niyo ba kung hindi niyo lang napapansin parami ng parami ang mga numero ng mga pamilya na nagiging dysfunctional. Dahil ang tatay ang leader ng tahanan, natural lamang na ginagaya ng anak kung anong ginagawa ng kanilang leader. What's up everyone? Thank you for watching this video. So kung ikaw ay bago pa sa channel na to, at kung ikaw ay hindi pa nakapag-subscribe, please click the subscribe button and the notification bell para ikaw ay updated sa mga bago nating mga parenting videos, parenting educational videos na ina-upload natin araw-araw. So for today's video, pag-uusapan natin ano ba yung mga humahadlang sa atin mga ama ng tahanan. In this video, malalaman natin kung ano-ano yung mga dapat nating iwasan na mga hadlang para mas maging positibo at effective tayo when it comes to becoming a model to our children and we will become their primary influence. Alam niyo ba kung hindi niyo lang napapansin parami ng parami ang mga numero ng mga pamilya na nagiging dysfunctional. Nakakapanglumo lang isipin na marami sa mga ama ng tahanan na ang akala nila ang pagiging provider lamang ang kanilang responsibilidad sa kanilang pamilya. Marami sa mga tatay guys ang hindi alam na ang isa sa pinakamalaki nilang accountability is to become male role model sa kanilang mga anak. Dahil ang tatay ang leader ng tahanan, natural lamang na ginagaya ng anak kung anong ginagawa ng kanilang leader. Kung ano ang kanyang kinikilos, pananalita, attitude, behavior, at marami pang iba. So, ito na yung 5 common mistakes ng mga tatay kung bakit hindi tayo nagiging effective when it comes to role modeling. Una, committing infidelity o ang pagsumakabilang bahay. Sa panahon ngayon, parang nagiging norm or acceptable na sa ating society na ang ama ng tahanan ay ganun-ganun lamang iniiwan ang kanyang pamilya para sumama sa iba. Ang pag-iwan sa pamilya at ang yung may bahay ay isang dahilan kung bakit hindi ka naging isang mabuting role model at hindi nagiging effective yung influencing mo sa anak mo. In fact, ito yung dahilan kung bakit ang isang bata ay nawawala ng self-confidence, bumababa ang kanyang self-esteem, at guys, tumataas ang kanyang problema sa identity crisis. Pangalawa, patriarchal mentality. Dahil ikaw ay tatay, palaging ikaw ang tama at hindi ka na nagkakamali. Ito ang kadalasang dahilan kung bakit marami sa mga anak ang nagpapakita ng rebellious actions. Mas nagiging matigas ang ulo, nagiging pasaway, at hindi nagbibigay respeto sa kanilang ama. Ang buong akala kasi ng mga tatay, kapag ang anak ay natatakot sa kanila, ito ay palatandaan ng pagbibigay ng respeto. At ito ay isang napakalaking pagkakamali. Tayong mga ama, dapat tayong matuto ng tinatawag ng principle of open communication. Matuto tayong makinig at makinig. Ito ay para alam natin kung ano yung diskarte natin sa pangangaral sa ating mga anak. Pangatlo, domestic violence. Marami sa mga ama ng tahanan nagiging kasanayan na o tradisyon na ang pananakit sa kanyang may bahay. May it be physical, emotional, or verbal violence. Wala kang makukuhang pagrespeto at hindi ka rin magiging isang positibong impluensya para sa mga anak mo. Nagbibigay din ito ng masamang epekto sa anak mo kagaya ng feeling of insecurity. O kaya naman ang anak mo ay nagiging violente sa ibang tao o kahit sa kanyang mga kaklase at sa kanyang pagtanda ay gagayahin din niyang ginagawa mo ang magiging abusado sa kanyang magiging pamilya. Pang-apat, tamad at walang trabaho. Imbis na makatulong, ang ginatupag ay ang bisyo at gastos. Kung ang pagiging palamunin mo ang nagiging perspective mo sa buhay, maaari ka ding gayahin ng anak mo. Magiging palamunin din siya sa kanyang pagtanda. Yung iba naman lalo na yung kanilang may bahay ay mga OFW, ang mga tatay ay nagiging abusado at mabisyo. Habang yung kanilang may bahay ay naghihirap para magtrabaho sa ibang bansa. Panglima, walang oras at panahon sa mga anak. May mga ama naman na sa sobrang sipag sa kakatrabaho ay hindi na nabibigyan ng oras ang kanilang mga anak. Ang resulta ay wala silang intimate relationship at wala silang influence sa kanilang mga anak. In conclusion, ang pagdidisiplina sa ating mga anak ay nagiging epektibo at positibo ang lahat kung nagsisimula ito sa mga magulang. At ito ang prinsipyo ng modeling. Always remember that what monkey see, monkey do. So if you are learning from this video, please share this video and type your comment, reaction, or opinion in the comment section. And please don't forget to subscribe in our YouTube channel.